Okay, good morning. Good morning! Upgraded discipleship training for all VCF and even non-VCF. Of course, we welcome you because Jesus is for all. And it's my honor to really be chosen to teach you the way on how to be a Christian, a true Christian. And also, of course, you must be serving the Lord. If you are truly a believer, you found yourself to be a servant of the Lord. The Lord means the honor. And how do we treat Jesus? That's why we do not bring religion here. We treat Jesus as the King. That's why we honor Him. That's why we worship Him. Magandang umaga sa lahat. Lahat ng mga disciples ng Panginoong Hesukristo, kung saan man kayo sa dako ng mundo, ay laging ating sinasakop ang buong mundo dahil ang sabi ng Lord, the church, which is the temple in the new covenant, is the body of Christ. So yung ating physical na church ay hindi po yung templo. Ang totoong temple tayo. So sabi niya, my house must be the house of prayer. And if you are prayerful, yung totoong disciple, may prayer life. So, paano masabing may prayer life ka? Lagi kang inaantok. At sabi mo, hindi ka nagbabasa. Inaamin ko po, hindi ako nagbabasa. So, paano masabing disciple ka? Kasi ang guide ay si Jesus, di ba? He's the way. So, sino si Jesus? Yung salita. Ngayon, we learn Jesus from a baby, and then we learn Him as a human being, 100%. And then on the 30th ng kanyang edad, which calls for maturity, we learn Him as an anointed one. Stages yan. Until after His death, we learn that Jesus is the Holy Spirit. And then He's with us, in us, and through us. So with the guidance of the Word, and plus the person of Jesus in the form of the Holy Spirit is with us. So, we become His temple. We become His body. We become His house. So, wherever we go, we bring Him. School, kahit saan tayo pumupunta, dala-dala natin ang ating Lord. Amazing. Di ba amazing yun? Namatay siya para sidlan niya ang mga taong naniniwala. Think about that. The 12 disciples, minus 1 changed by Matthias. Bakit 12 talaga ang number ng Diyos? Sapagkat ito ay leadership. And may symbol lahat. And then, ito ang nagbago sa face ng mundo. Because ang mundo is talagang puno na ng kasalanan. Nagdanas na tayo ng COVID, kagagawa natin. Kagagawa ng tao. Hindi kagagawa ng hayop. Ang mga animals ay minamanage ng taong malahayop ang ugali. Kaya po pumunta dito si Jesus. Wow! Nung 12 disciples. Anong ginawa niya? Dinisciple niya. He modeled sa Galilee. Yun ang kanyang conference place. Tayo pa, hotel-hotel tayo kung saan. Pero si Jesus doon lang sa bangka. At ang kanilang pagkain ay puro isda. That's why ang sign ni Jesus is fish. Tumatayo ang balahibog ko. May sense lahat yan. Bakit pag nakakita ka ng sign of fish, alam niyo si Jesus. And He's calling all of you to really, let's fish. Let's go fishing. Amen. Now we are in upgraded. Bakit po upgraded? Because ang Holy Spirit is the God of promotion. Therefore, let's go straight review tayo, mga disciples all over the world. Ating mga eagles, magpakaagila kayo, mga eaglets ko. Diyan, alam nyo kung sino kayo mga eaglets. Dahil eaglets pa kayo, dahil hindi pa kayo
tumutubo, or hindi pa kayo namumunga. Siyempre, di ba pag dalaga ka, wala ka pang bunga. O yan, tawag natin eaglets. To be a mama eagle later, bago kayo magkaroon ng function, to take good care of the family, you need to grow mature. So let's review at maging yung mga dati nating mga VCF. Alam kong nanonood kayo, which is my desire for all of you. Kung kayo ay kumakain dito sa pinagmulan ninyo kasi nandito ang umbilical cord nyo. Kasi hindi pwedeng kahit saan mo lang i-connect. Yes, maybe sa iba kayong mga ministry, pero bakit? Tanungin niyo sarili niyo, bakit dito pa rin kayo? Kahit hindi ko kayo nakikita because of your pride. It's all because your spirit has that feeding na dito galing. Diba? Kahit interviewin kayo, lagi niyong sinasabi, na-train kami sa VCF. We're not boasting our ministry. We are boasting the Word of God, the kind of reward that God has given us as VCF. For 25 long years, nakikitaan tayo ng bunga. May bunga ka nga. Anong klase? Bungang araw ba? O ano? Yung bunga na inaasahan ng Diyos sa atin. So let's go sa Bible because we are Bible-based here and all over the world, yung mga nakikinig po sa ating live stream na kumakain, I cannot tell you kung anong mga bansa sa dami, ay inaasahan ko na lang lahat ng VCF ay nagpapalo up sa kanila. Saying thank you, recognizing them for being a part of our upgraded discipleship. We're on the air. So bago po tayo mag-air, talagang pinag-prepare ko po yan. Marami kayong narinig sa media. What kind of live stream ang inyong tinitingnan, doon kayo kumakain. I am confident na itong platform na to ay galing sa Diyos dahil mayroong effect. And I am so proud in the name of the Lord na marami po dito sa live stream natin ang nano-nurture ng mga Christians, even pastors. So I'm so proud of that and I'm thanking God for that. And lahat tayo, mamili kayo ng platform. Nasa inyong pagpili, nasa inyong pag-click kung saan kayo makakakuha ng inyong destiny, ng inyong direction. Very important. Lahat ng tinitingnan ninyo, kung bastos man yan, or maybe a worldly kind of group, yun din ang makain ninyo. You can gather poison or right kind of food. Kung right kind of word na you hear and hear at magkaroon ito ng effect sa inyo, you have to be exclusive on that. Dahil sabi ng Lord, focus kayo. Kung lahat, marami kayong alam mo, nakikinig din ako kay kikinig ako doon sa So yes, no problem. So anong effect? Kung umiinom kayo ng gamot, kahit anong gamot iniinom ninyo, anong effect? You have to learn also how to find the right medicine for the right cure ng ating mga pangangailangan. So confident po ako na ang platform ng VCF ay nakakatugon ng inyong pangangailangan. We are not here para maging religious group. We are here to be the response of Jesus sa need ng human being. Because si Jesus po ay hindi pumunta rito para magkaroon ng religion. We name ourselves VCF because victory ang ating naranasan dito. Ang dala ni Jesus ay solusyon. Now, ang tanong ko, ang grupo niyo ba ay nakakabigay ng solusyon sa naghihiwalay na mag-asawa? Sa nag-aaway na pamilya? Solusyon ba yan? Then, doon ako. At doon lang. May kanta na,
May kanta si, ano, no, doon lang. Kung, dito po ay kinukorek tayo. Kasi ayon sa Bible naman, kung hindi kayo magpakorek, wala kang gagawin kundi ang lumayo ng lumayo. At ilang ministry na ang inyong nasalihan. Ang labas po natin yan ay ano, para tayong ano, jumping, yung ano, grasshopper Christian. So what kind of Christians are you? Are you a grasshopper? Na kung saan uso doon ka? Hindi ka makapanatili sa isang ministry sapagkat hindi mo kaya. Dahil ang hinahanap, depende po sa hinahanap. Alala ko tuloy si Kuya Ray. Hello, happy birthday, Ryan Bautista. I'm so happy to be a part of your celebration on your 50th year. Wow. And I'm so blessed with your life. Sana yung mga Bautista family ay makita talaga yung ginagawa ng Diyos sa'yo bilang isang proprietor at saka believer ni Jesus Christ. I'm so proud of that. So, 2 Timothy 3:16 po tayo dahil ito, tuwing magbasa kayo ng Bible, laging i-remind nyo ang sarili ninyo, ano ba ang purpose ko? Diba? Magsimba kayo, ano bang hinahanap ko? Kung hinahanap niyo yung nakakatikel sa inyong tenga, ay wala kayong mahanap na church na mag-fit sa inyo, na manatiling magtikel sa inyo. Dahil ang totoong church po ay may 2 Timothy 3:16. Can you read? 2 Timothy 3:16. All scripture is read out by God and profitable for teaching, for rebuking, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, Duwa equipped ka for muna every good work. pansit sa kabila. Okay. Dual lang ay ng ano, paa. Okay, 2 Timothy 3:16, all scripture. Are you holding your Bible? Yes. That is a holy scripture. At kung basahin po natin si Boss Ryan Bautista, talagang nagbasa siya ng Bible, Genesis down to Revelation. A businessman like that, it's an honor for me na nagme-mentor kami ng isang businessman na talagang tinamaan ng salita ng Diyos. Minsan lang tayo nakakita ng ganon. Tulad din po ni Haring David. Sabihin mo nga sa katabi, hindi ka pa naghari sa purok ninyo, di ba? Si King David, hari ng Israel. And yet, he bowed down, he danced before the Lord. Di ba lang? Nakaposisyon lang sa talagang wala. Pinili, choice. Can you imagine itong Haring David? Paano siya maging hari kung hindi niya tinutukan? So yung kapag jack of all trade pa rin tayo, talagang wala mangyayari sa atin. Kaya yun is another way of grasshopper. Nothing wrong with the job. But sabi ko nga, priority must be in place. Pag wala ka niyan, you're not a good manager. Hindi po tayo perfect, pero ang Diyos ay tinawag tayong maging good manager. Hindi lang manager, kundi good manager. Because good derived from God. You must be like God in managing. Okay? So, 2 Timothy 3:16, ito po, sa Tagalog, binigay ng Diyos sa atin ang Holy Scripture o ang Bible, ay para pang rebuke. Ang rebuke po ay hindi para ipahiya ka. Natural, mahiya ka talaga dahil parang nagnakaw ka na nahuli ka, mapahiya ka talaga. Kasi sinabi mo, Christian ka. Pero here you are, pasaway ka. Siyempre, mapapahiya ka. Pero walang intention ang Holy Scripture na ipahiya ka. Ang intention niya is to improve you. Rebuke is for improvement. As well as correction, ito po ay gamit para pang saway. Rebuke, pag-correct,
pag-training, pagturo, tuturuan ka how to live a godly life. Kaya pag nagbasa kayo Genesis down to Revelation, binabasa nyo talaga actually ang buhay nyo. Because the Bible is a reflection. It is a mirror. Binabasa mo yung buhay mo. Sounds like di na-judge ka dyan. Kasi yun ang pamantayan or standard ng godly. Now, the intention of God, why He sent His only begotten Son, is to extend His territory, His heavenly territory, dito sa planet Earth. Ito po ay gawa ng Diyos ang planet Earth and everything in it, no? Psalms 24:1. He is the Lord, the owner, and everything inside the earth, including you, inside of me, including inside of me, is His. Kanya lahat. So, paano natin malaman na Kanya lahat? Tanungin mo siya. Ultimo sa kuto mo, mayroon siyang sagot. At ginawa niya na po ang sagot dyan sa Holy Scripture. Para maging mirror natin kung tayo nga ba ay ginawa ng Diyos. You can check there sa Bible. And pag nagpatunayan mo, ginawa nga ako, may pinanggalingan nga ako talaga. Ang Diyos talaga pala ang pinanggalingan ko. At ang klaro ang sinabi niya, Genesis 1:26, ang intention niya is to be like Him. Amen. We become little God dito sa lupa. Kaya wag na kayong gumawa ng mga santo ninyo, ginagawa niyong little gods yan. Tayo ang little gods. So that's why kapag nagsunod na tayo sa Kanya, we become godly. What do you mean by godly? You look like Him. So, i-biblical support po natin yan. Let us make man in our own image and likeness. Image po ay character. Kaya kapag nakakita kayo ng pastor na ang character niya ay ganun pa rin sa makamundo, hindi godly yan. Worldly yan. So, worldly versus godly. Galing tayo sa worldly. Ngayon, because we decide to follow Jesus. But you're still following the ways of the world. It's a choice. Huwag naman kayo magsama ng loob sa akin kung matatamaan kayo. Kasi ang salita nga is pangtama. If the Word of God hits you, it's all because God wants to choose you. Pinipili ka, kaya pinipoint. Di ba? Pag hit means ikaw. Ang masakit niyan pag hindi na nakapinpoint sa'yo. Baliwala ka. Pinagdadaanan ka lang ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, pag na-hit ka, ibig sabihin ikaw yung pinili. Malakpak. So, naintindihan na natin yung 2 Timothy 3:16. Are we in the 2 Timothy 3:16 ba? Then, let's go disciple. Now, kung matagal na kayong disciple, tinatawag nating upgraded kasi nandito na po ang Holy Spirit. We are now under the covenant. Ang mga under covenant or promise ng Diyos ay nakatanggap na ng promise. Like we are now in the book of Acts. Yung 4 gospel po, Matthew, Mark, Luke, and John, are four gospels na ginamit ng Panginoon to introduce the purpose of why He came. Dapat malaman nyo yan kung totoong disciple tayo. Ay, alam mo, magsisimba lang ako, ayoko magpa-disciple. Hindi nagbasa ng Bible yan. Kasi ang target ng Panginoon, kapag pinili ka, sabagay choice mo rin yan. Kung hindi mo na-prioritize itong discipleship training, talaga hindi ka makagraduate. I mean, you cannot have it. Hello? Yes. Iniimbita ka pa rin ng Lord. Baka sakaling tanggapin mo siya. Diba? Pwede namang pag hindi ka nag-oo, hindi ka yun. Diba? Pag nag-oo ka, may responsibility ka naman. Diba pwede, siyempre pag ikaw playgirl, panay ka na lang yes ng yes sa lahat ng lalaki. Kasi wala kang responsibility.
Pero sa Diyos, kapag on kayo ng Lord, remember, ang target niya talaga, asawahin ka niya. In other words, sasama siya sa iyo. That's why, itong Book of Acts po, ay byproduct ng pinatunayan ng Lord. Wow! His credibility. Maraming na-prove ang Diyos sa atin eh. Hindi lang sa material blessings, kundi number one is yung namatay siya. Sinabi niya, mamamatay ako. At nangyari, lahat-lahat, detalyado yan. O malaking evidence yan na you are following the right track. Kaya nga tayo nagbubunyi sa medyo natamaan yung iba. Katapos ng ganun, pagkatapos tingnan mo, diyan mo malalaman. Akala mo pag present ka ganun, okay, hindi. After, doon mo malalaman ang byproduct kung totoo ka nga. Naintindihan ba natin? God is a God of challenge. He's a God of test. Because, why testing? Because gusto niyang, kung tested and proven ka, He could trust you. So, paano kang bibigyan ng Lord? If you're jack of all trade, master of none. So, matapos yung buhay mo, wala ka. Huwag ka magtaka. Kasi na-influence tayo ng world. Okay lang dito, present doon, dito. So, none. It's all zero. Kailangan tutok. Pwede ako magnegosyo. God knows how influential ang binigay sa akin influence. Sapatos ko na lang nung araw, binibili. Lumalakad kang ganyan, pinapahubad sa'yo, bibilihin. Magkano bang bili mo niyan? Bayadan kita ng kahit ako lang, hindi ko na kailangan ng manikin. Hindi sa pagmamalaki dito sa Coronadal. Ang daming makita mo yan, mayayaman, may mga story yan sila. Kasi nung araw, ako dito ang may boutique. At kahit na wala akong manikin, ako na lang, umaalis ako, pag galing ako ng Hong Kong, mayroon akong suot. Pinapahubad sa akin, babayaran ng doble. Can you imagine, di ka na mag-press, nagamit mo pa. Para kang naging model. Well, it's a gift from God. Kaya doon ako nakakuha ng idea na if you're wearing God, you influence people. Kaya hindi na ako nasisilaw, nagpapapicture ako sa yung mga may pangalan na mga Giordani, yung mga ganon. Kasi naalala ko when I was not yet believer. Ngayon, iba na ang aking brand. Jesus Christ na po ang brand ko. Wala naman masamang pa-picture ka doon sa Chanel kasi my favorite perfume is Chanel. At alam yan ng iba. Kapag na-attract mo sila, they will ask you, anong paborito mong pabango? Well, hindi ka naman humingi. It's all because influence is very powerful product. Come and go po ang product. Pero pag ikaw mismo is product of influential of heaven, you have it eternally. So, yung eternity na brand, dito lang yan sa lupa. Pero kung ikaw eternal ka, hanggang langit. Amen. So, I am using my influence because I know kahit papano mayroon akong audience. Hindi ako natitinag sa libu-libong mga audience. Mas gusto ko kunti lang pero puro. Because I know I'm talking to the real talk, to the real people. I don't want to waste my time sa mga taong plastic. Dahil galing na ako dyan. Wala kang makuha sa plastic kundi ang kasunugan. You'll be burned. But when you become real, hindi ka nasusunog. Sunugin ka man nila, hindi ka mas bubura. Because you have the one who is the most powerful, who made you. Kaya nga, we are bearer
of the presence of God here on this planet Earth. Can you imagine? 195 nation. Bakit lagi kong binabanggit yan? Because biblical po yan. Kung church kayo, hindi nyo malang nabanggit yung kapitbahay. Ang banggit nyo lagi, anak nyo, ang inyong pansit, yung kakainin ninyo, abay, makalupa nga tayo. Kailangan po natin banggitin ang creation ng Diyos dahil may assignment tayo. And that is the management of the whole creation. All human being ka ba? Then tinatawag ka ng Diyos na maging manager ng kanyang creation. And He will give you what? He will give you power and authority through Jesus Christ. Kaya nga pinadala niya si Jesus as a mediator. So, you can be a media woman and media man of God. Because Jesus is in you. The true mediator, mediate means the one who connects heaven and earth. We are the media. We announce, we pronounce, we declare heaven. Napakahirap naman, nagdi-declare ka, hindi ka pala taga-heaven, taga-lupa ka pala. Diba? Kaya dito ngayon, magkaalaman tayo sa huling araw kung sino talaga ang tunay. O yung ilalagay ka sa suka. O ano nga yung gold para ma-test. Fire. Kung ikaw ay totoo. So I thank God for the Bible. We have to honor that because it has the power. Ang Bibliyang ito, matagal na ito, ancient na book. Walang book na nakapabago sa akin. Ang Bible lang. Ewan ko sa inyo kung ano baka Mills and Bones ang nagpabago sa inyo or what. Pero sa akin is the Holy Scripture. That's why I am promoting this book all over the world because it has power. And the power result or the product of this book is me. Ako. Tanungin mo yung katabi mo, ano bang minomodel mo? ML. Walang masama po sa games. Pwede naman tayo mag-games. Nakikita natin dyan, may mga warning lang sa atin na kapag nakakita tayo ng mga bold movies, syempre nandyan kasi tsaka yung mga power dyan. Maganda yan kasi sabi ko nga sa mga young people, ano nakuha nyo? Instead na ma-addict kayo dyan, ano nakuha nyo? Mura, di ba? So that would be your destiny. Mahirap kasi pagbawalan mo, lalo nilang ginagawa. Tanungin mo na lang anong nakuha ninyo. O di ba, Jo? Kahit nandito ka sa simbahan, nakakapag-games ka pa rin. Pero kahit narinig niya ako, lagi ako nag-rebuke. Kaya nakita ko walang effect ang pagsaway ko. Ang pagsaway ng Diyos walang effect sa mga taong nakadesisyon na talaga mag-game sa buhay nila. Ngayon, hindi masama. Ang masama ang effect. Kasi pasaway ka, ganyan-ganyan. So mawawala nga ang trabaho. Kasi nantok ka dahil sa games mo. At saka pag nag-games ka, I guarantee you, pupunta ka talaga sa porno. Silent in the court. At alam ko yan. Pag nakakita kayo ng kahit man lang nga dyan sa Facebook, nagre-retain sa utak natin yan. And it can destroy our mind. When your mind is destroyed, your whole life is destroyed. Ngayon, nagtataka ka ba? Hindi ko maintindihan, bakit ako ganito? Sabihin mo sa katabi, alam mo yan. Alam mo, nagpapatanga-tanga ka lang. Dahil may gusto kang gawin na alam mong hindi makakabuti sa'yo. Okay? Let us be true. Because the Bible is the truth. Nothing but the truth. Palakpakan natin ang Lord. So, as upgraded, dahil may Holy Spirit na tayo. So, for gospel, you must know as a disciple, Matthew, Mark, Luke, and John, ang common dyan is the burial. This is the death, the burial, and the resurrection. Right after that, kung tinanggap mo siya bilang namatay, ngunit nabuhay na muli.
At dahil tinanggap mo siyang hindi lang namatay, hanggang sa nabuhay na muli. Kung tinanggap mo siyang nabuhay na muli, kasama kang nabuhay na muli. At patunayan natin yan sa ating mga detractors, sa mga taong nagpipersecute sa atin. Kasi si Jesus ganun siya, very challenging siya. Lagi niyang pinapatunayan. So pinatunayan niya yung the best na pinatunayan, yung namatay siya, na na-resurrect siya. Isang malaking patunay yun. Kaya pag may nanira sa inyo, huwag kayo magalit. Katulad tayo ni Jesus na patunayan ko nga ito. Until makita ng naninira sa iyo na sila ang sira at ikaw ay na-build up. Oh. Yun ang ginawa ni Jesus. Until now. And yet, marami pa rin po ang tumatalikod. Simply because napaka-powerful nga naman ang mundo. Tulad ng ating mga teen training dito. Nag-invest naman ako sa kanila. Nandyan pa rin sa beer na beer. Kaya nga ako ngayon, thank God, binigyan ako ng Lord. Dahil nag-mature na po ako. Gaya din ako noon. Invest sa mga drummers, sa mga singers. Anong ginawa ng praise team? Sila partner, tapos pupunta sa labas, i-represent nila ang BCF sa beer na beer, Oktoberfest. So, syempre, hindi nakakabigay ng glory sa Panginoon. Kaya mas safe tayo ngayon dahil ang ginagamit nating kanta ay talagang walang mali sa lyrics at walang mali-mali. So, makapag-concentrate tayo ng worship sa Lord. Ito, gagastos ka pa, magiging rebelde pa. Remember, ang praise team, ang leader dyan is si Lucifer. I studied that. Kaya hindi nagtataka sila nangangalunya. Brother, sister, okay sa'yo, brother? Mag-asawa, kapag kumakain kami, ibang asawa yung pinagsisilbihan. O di siyempre, hindi magandang effect. Nung nalaman ko hindi magandang effect, I will not go for it na. Lahat tayo kakanta. Salamat sa technology. Kaya upgraded ang tawag. It's all because may Holy Spirit na tayo. Sabihin mo nga sa katabi, hindi tayo yung manual. Tingnan mo, sana yung mga pumapalo ng drums. Ayun. Meron tayo, bata, ha? Alam nyo yan. Nag-burlesque dyan sa Facebook. At nagre-record ng mga kanta. Sikat daw siya. O ngayon. Tapos nandyan pa sa Facebook, nakita ko. Wala siyang saplot. Tumitingin sa kanyang proud pa yung tatay. Sabi ko, hindi magandang effect. Alam nyo, pag hindi magandang effect, you have to release. Look at your neighbor. Ikaw ba, alam mong hindi nakaka-good sa iyo? Kinikip mo pa? Hindi. Release. Kaya sabi ko sa mga umalis dito, sabi ko, para walang okay na kayo ha? Okay na kayo. Okay na kami, pastor. Okay na kayo. So, ibig sabihin, ayokong may marinig akong hindi maganda. Dahil nagkita tayo at sinabi mo sa akin, okay na kami. So, yun, ibig sabihin, basta't ng totoong okay na kayo, dapat wala akong marinig na hindi maganda kasi sa BCF, napagsilbihan kayo ng gospel. Face to face, I can look at you face to face, napagsilbihan kayo. Kung nagbigay man kayo ng tithes and offering ninyo, sa Diyos yun, hindi sa akin. Okay? 2 Timothy 3:16. Nakakalungkot lang. Yung ating mga matatanda doon, sila sa ibang ministry, batang-bata, ang kanilang pastor. So, can you imagine? Batang-bata. Ibig sabihin, hindi naman sa edad, totoong hindi sa edad. Pero ikaw ba naman matanda? Kasi ayaw mong magpa-rebuke, ayaw mong magpa-correct. So, ano ngayon? Hanggang pawala ka ng pawala. Dahil ang batang batuta ay hindi makapag-alaga sa matanda. Tandaan nyo yan. Look at your neighbor. Si Jesus dapat nag-mature muna bago mag-serve. Nakikita ko yung mga pastors nila, parang marami pa silang alam.
Asan ka naman nakakita? Kung talaga namang pinili siya ng Diyos, no problem kung bata siya katulad ni Jesus. Makita sa effect. Sana makorek kayo na walang church na perfect. Pero ang church na nang hindi perfect, basta't nandyan yung perfect one, magiging perfect yan. Yan ang target ng Lord. Okay, look, of course, Mark, ano yun? Look muna. Ay, Mark muna, 16:15 to 18. Mark, ito po ay review lang ang ating episode ngayon, ang ating session ngayon is to recap or i-review natin ang kabuuan para mas ma-inspire kayo. Kasi pag nagtuturo tayo, we need to look at the background para tuloy-tuloy ang biyahe, di ba? Hindi yung nag-jump in tayo, yung iba sumakay na lang, hindi alam kung saan galing. So, hindi rin nila alam kung saan patutungo. So, every station, bababa sila because they will be confused. Kapag teacher ka, alamin ang background, alamin ang ngayon, at alamin ang destiny. Ganon ang advice ko sa iyo. Talking about ministry because we are now on serving. Kaya gaga, tata, dyan sa Netherlands, you start showing your life with Jesus. You're serving God. I guarantee you, if you bless Netherlands will bless you back. Ganun ang sinasabi ko lahat sa OFW. Bless the country where you are working so that country will bless you. Nangyayari sa akin yan eh. Hindi ako nakatingin sa sweldo. Pag uwi ko dito sa Korea, wala akong ipon na pera. Ang ipon ko, faith. And faith is higher than any higher money in this all planet Earth. Mas higher than euro. Mas higher than dollar. Ano ba pinaka-higher na pera ngayon? Euro? Dinar ang pinakamataas? Well, mas mataas ang akin. Oo. Asan yung dinar? Anong nation? Kuwait. Okay. Dapat mayaman si Dasan. O, asan na Dasan? O, diba? Ibig sabihin, kung saan ka nagsiserve, doon ka kakain. Yun ang principle ng Lord eh. Siguro, kapag kayo mga OFW, reklamo ng reklamo kung saan kayo nagtatrabaho, wala. Aalis kayong zero. Ako sa Korea, hindi ko tinitingnan nyo. Ako, ininvest ko yung pera ko doon, yung aking sweldo. Kaya dala-dala ko. Hanggang ngayon, walang katapusan ang aking blessing from that place. Una, ginamit ang Korea for my prayer life. Doon ako na-influence to pray without ceasing, with full of thanksgiving. Doon din ako na-influence ng praising to the highest. Pray, pray, pray. Because si Paul yung Gitcho po ay pastor in the Guinness book na siya. Prayer man ang tawag sa kanya. Namatay na siya. During that time na pumunta ako ng Korea, siya pa ang pinakamalaking church sa buong mundo. Ngayon, syempre, mas marami na, like in Singapore. But, the important thing there is, I learned a lot from that place. Hindi lang ito nagbigay sa akin ng material na bagay, nabigyan pa ako ng immaterial na bagay na dala-dala ko ngayon. That's why Korea is my place of transfiguration. Change from glory to glory. Yan po ang aking kinonpost na kanta doon eh. Taken from the Bible, of course. That's my destiny in you. So, nung gumagamit siya ng lugar kung saan niya ikaw kausapin. Kaya nga, nagiging special na lugar yan. Dahil that place really blessed me. Because I blessed Korea. I prayed Korea. Maraming aliens sa akin. Tinanggap ko yung lugar na yun dahil bigay ng Lord. Una dyan, yung seaweeds na akala namin noon carbon paper.
kinakain nila. So, but, I taste everything and I found it good. At ang mga tao, I learned to love people. Mga Koreans, may sarili silang mga kultura. Okay, sa kanila kasi, kahit bata, pwede kayong mag-inom kasi sa weather. They gin, umiinom sila. To that extent na nalalasing sila sa sobrang lamig. So, dala-dala na nila yon. And also sa kanila, ang yagan or overtime is yung kahit katawan nila, ginagamit nila. Lalo na pag sila ay hindi pa Christian. Kaya, challenge. Kahit sa Thailand, when I was there, ang mga babae doon, magsasaka sila sa umaga, sa gabi, sinakasakahan. Dahil sa kanila, okay sa kanila pati ang katawan nila bibenta. And I had a chance to go mission in Thailand. Nakakausap ko yung mga Thailanders na katulad natin ang mukha, mga Asian kasi. Kala mo mga Pilipino din. That's why they love to listen the Bible. Especially pag nandun ako sa mga nagtatatato diyan sa Thailand. Maraming mga diyan, mga Pilipino. Bawat nation may mga Filipino community. Kaya hindi ka maka-feel ng alien doon. Pag pumunta ka sa Filipino community ng Singapore, Korea, Hong Kong, even doon sa malapit sa Hong Kong, yung Macau, pinupuntahan ko lagi yan. Nakailang beses ba ako sa Hong Kong na lahat ng Pilipino doon, pag alam mo yung community ng Pilipino, puro box. Puro box. Doon sila nag-ano ng kanilang mga balikbayan box at saka marites na marites po talaga ang ating mga Pilipino. So yun ang aking mission. Pinupuntahan ko yun sila and then I preach the gospel for all OFW. Kasi naging OFW din ako noong araw. So naramdaman ko, teach them to bless the country where they are serving. And of course, yung mga amo ninyo, do not speak evil. Because when you speak evil, evil will come back to you. So wala akong amo na hindi ako hinahabol-habol. Wala akong trabaho na hindi ako hinahabol-habol. Dinudubli pa yung aking sweldo. Why? Because I'm a bearer of Jesus. Jesus is the most attraction because He's the light of the world. Okay, Mark, ano yun? Sige. Let's read. Meron tayong 2 Timothy 3:16 and then Mark 16:15 to 18. Our target is to wrap up our upgraded. Bakit upgraded? Sinagot ko na po yon dahil may added. Kung hindi na tayo manual, so wala na tayong mga drummer dyan sa ating church ngayon dahil upgraded na po kami. Yung ibang hanggang ngayon, palo ng palo, manual. Ngayon, let's worship the Lord na lang because high-in na po ang BCF. Alright. Kung sa sasakyan mamili ka, manual or automatic. Doon na tayo sa automatic. The Holy Spirit is the high-in. He's our GPS. Our Wi-Fi is Jesus, our connection. Wow, 'di ba? Kaya nga upgraded po. High-in discipleship training dahil on the air tayo. And the devil, in the principalities of the air cannot attack us because greater is He than the principalities of this air. Is the most higher principle, Jesus, on the air. All right? Mark 16:15 to 18. And Jesus said to them, "Go into all the world and proclaim the gospel of this whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name they will cast out demons, and they will speak in new tongues. They will pick up serpents with their hands, and if they drink
any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick, and the sick will be healed. Amen. Please, pakilagay sa inyong cellphone, Mark 16:15 to 18. Kompleto po yon. Ang instruction ng Panginoon, if you're a believer and a follower of Jesus, kompleto na yan. God has given us all the power and the authority to go and make disciples. Kaya may sense po ba na lagi nating dala ang globe? Yes. Dahil 195 nations, that's our assignment. Huwag naman sana tayo mamatay kahit na yung mga South Africans hindi natin na-met, nandyan lang saan. At saka ang plano ng Lord, kapag nag-mature tayo, tulad din yan, pag marami kang pera, makakarating ka ng USA. Dahil may pera ka Pag may faith ka, maikot mo ang buong mundo. Kahit na hindi physical. Through technology. You can talk to the Africans. Yung mga classmates kong taga Ghana, taga India. Marami akong classmates sa international trainings ko sa Venezuela, Switzerland, okay, Korean. They're all my friends. Gusto ng Lord ganun. Para connect. If you can connect yourself to other nations, then you're doing the purpose of Mark 16:15 to 18. That's why kahit yung ating platforms, marami pa tayong platforms, dapat pasalamatan ninyo. Platforms are used by the Lord to be a medium or a mediator between man and God. Yan ang ating assignment. So, katulad ng Super Kids, akala nyo, Super Kids lang yan, but even our children can have friends from any other countries. And that is the will of God. Naku naman, kung ikaw naman ang creator, nag-create ka ng 195 nation yung iba, kawawa naman, namatay na lang sa Pilipinas. Barrio 18 pa. Doon na lang siya nabuhay, doon na rin namatay. Hindi ganun ang plano ng Lord. Ang plano ng Lord, makita mo naman may iba-ibang kulay na tao. Diba? Nung first time ko nakita na may talaga palang red na, diba tayo, kakain tayo ng candy na may color. Saka tayo mga ganun-ganun, pula yung dila natin. Pero in natural, a lot of people in Africa, ay pula ang Kaya nga totoo yung kanta na yellow, black, and white, may mga ganong kulay na mga tao. Kung kita natin, puro brown na lang. Kaya pag nakakita tayo na American, parang na-miss tayo, American na-miss, mag-amazingan tayong lahat pag nakita natin iba't iba ang design. And that is the will of God. Kasi how would you know? How would you know kung anong klaseng Diyos ang pinagsisilbihan natin? Wala tayong nakita sa sinasabi niya. That's why God will just put you to any other countries para makita mo, wow, itong itong mga taga-Japan, iba yung stroke nila. Yung Korea, iba din ang stroke nila. Iba din mga litra nila. Sa atin, iba din ang mga letters natin. Amazing. And you can see them with different culture. Natutuwa sila. Yung iba, they tried our balut. Hindi sila kumakain. Tayo din, hindi tayo kumakain noon ng kimchi. Ngayon, gusto na rin natin. Why? Because there is an interrelational. Gusto ng Diyos mag-connect ang lahat niyang creation. Yung iba naman, nagpakayaman. Marami na silang pera. Iikot sila maghanap ng doktor para ipamudmud yung pera nila. Kaya nandito po ako para ikayatin yung mga maraming pera. Lumabas na kayo dyan at ibigay nyo ang pera nyo sa may-ari para yung exit nyo tama. Amen. Iba din sa atin, basta makabasa ng Bible, kala mo may points, pogi points doon sa taas. Gusto ng Lord ay nagpa-function po tayo. Okay? So, be natural. Kung anong pinadala sa'yo ng Lord, then you learn to manage kung ano yung binigay ng Diyos sa atin.
Then, ang target ng Diyos, are you happy? Kala mo kasi pag nakapurno ka, happy ka. Binabaon mo yung sarili mo eh. O sabihin mo sa kati, di ba tanga yan? Binabaon mo yung sarili mo sa hukay? Halos hindi ka na makamove. Nagpasarap ka na eh. Ano pang karapatan mo magpasarap sa mundo? Nagpasarap ka na dyan sa pinili mo. So God wants us to really read the Word. Kasi ang salita po ay mirror. At doon tayo tinuturuan kung anong klaseng buhay ang dapat pinamumuhay natin dito. Sa binigay niya, lahat binigay. Kaya nga ma-maintain natin ang humility dahil nung malaman mo na wala ka palang iyo, yung iba naman halos hindi na lumalabas, natatakot mamatay. Di nyo ba alam, mas madali kayong mamatay pag nakabaon na kayo dyan? Oo. Kaya nga, hindi na rin magbigay ang Lord ng protection sa iyo. Ang protection mo, pera, pambili ng maintenance. Kagabi nakapag-share po ako sa mga Bautista. Kahit matanda na tayo, meron tayong edad, we can still enjoy the food. Pero wag naman yung sobra. Kung tayo naman gusto natin yung lechon na lang. Sabi ng Lord, tikim-tikim lang ng konti. Di ba? Mas maganda yung marami. And then, learn to be balanced. May ilang billions ba ang cell ng utak mo? Gamitin mo naman. Kaya tawag sa'yo wicked. Ang wicked pala sa Bible, yung natawag kang wicked, ay yung hindi mo ginagamit ang utak mo. Tama ba? Yung lazy is wala pulos sa Ilonggo. Wala kang, sa Tagalog? Ha? Walang kwentang tao ang lazy. Kaya sila ay pangbasurahan. Salamat, hindi ako lazy, hindi rin ako wicked. Because of the Holy Scripture na sinunod ko lang, I come out from my shell. I don't like to be involved in pornography, masturbation. Those are the hidden agenda of the devil to put you to the tomb earlier than your said death date. Maaga ka pang namatay. Nakatingin-tingin ka, kala mo buhay ka, hindi. Pag nasa kasalanan ka, patay ka na sa harap ng Diyos. Kaya ngayon, at the tip of my voice, sana invite Jesus who is the life to resurrect you. Come out from the tomb. Come out from masturbation. Come out from drugs. Come out from sin. Because sin is death. Come on! Habang may panahon pa, this is a grace time, kahit dito lang sa aking mga kasama. Marami pa ring bangkay. Alam ng buhay na tao, ang kanyang kaharap ay zombie. Buhay siya ngayon, mamaya patay na naman yan. Yan yung zombie. Kaya kailangan po natin talaga mabuhay ng totoo. Eternal life. So ano pa yung sabi niya? You will, kahit nainom ka ng poison. In other words, wow! In the name that God has given me, I have protection. So ano yung protection? Hindi lang sa all sides. Any attack of the devil. Ang promise ng Lord, hindi ako, yes, probably ma-attack ako. Sometimes hindi ko mabantayan. But I have the shield. I can stand in the truth kasi pag sa truth ako mag-stand, no lie can destroy me. I am geared with the truth. I have the breastplate. Yung full armor na yan, gamit na gamit ko sa buhay ko. O sabihin mo sa katabi, wag sulat-sulat. Wag yung basa-basa lang. Ilagay nyo na by faith. Yung helmet of salvation. Doon ka matesting pag ikaw ay nakarinig ng negative na word. Hindi ka natatama. hindi ka nasasaktan. At ano pa? Yung breastplate mo of truth. No lie can invade you.
Nagiging warrior ka dahil ayaw mo ng lie. Because you know, lie is of the devil. And you're not the son or a daughter of the devil. That's why you hate the devil. If Jesus hated the devil, why are you not hating the devil? Are you of the devil? O yun, tayo lang makasagot yan. So, yun po ang kumpleto. Mark 16:15 to 18 ang trabaho natin, ang assignment natin. Now remember, you need to know na merong protection ang Diyos. May binigay siyang pangalan, label, meron kang identity, may power and authority ka. That's why, He is giving you an assignment to go. To go. So hindi mo problema ang pamasahe. Pag sinabi na ng Diyos, okay, it's time for you to go, and He will provide. Ay hindi ako nagde-decide ng sarili ko. I have to wait from the Lord. Pag sinabi ng Lord, sige, okay ka na. Ang tanong, ready ka? Is magsabihin, hindi ako ready, Lord. Hindi na mismo. Next time, wala nang offer. Kailangan tayo ready ng ready so that kapag sinabi ng Lord, go agad. Palakpak. Are you blessed, church? Amen. So, meron po tayong local church wherein you can serve. Look at your neighbor. Have the word serve. Ibig sabihin, servant tayo ng gospel. Ang gospel ng kingdom of God ay ito ang preach ni Jesus. Actually, amazingly, si Jesus hindi siya nagsabing, i-preach niyo ako. Preach the gospel of the kingdom of God. Kasi yan din ang gin-preach ni Jesus. Tingnan niyo yun doon sa parable of the talent. Marami pong parable. Sa 25:1 lang, pakibasa. At marami ang parables dyan sa 4 gospel, ha? Kung totoong nagbabasa kayo, dapat may naririnig ako sa inyo. Yung iba naman, verse by verse lang talagang binabasa. Mabuti pa yung mga kabataan natin na memorize yung Psalms 91. O, ganun. Okay? 25:1. Ito po ay isa sa mga 4 gospel, the book of Matthew, Mark, the book of Mark, the book of Luke, and the book of John. So, 4 po yan. The same, different authors, with this different timing, and the same message. Yung common message yan is yung death ni Jesus, burial, and His resurrection. Now, we are in the book of Acts. Tayo ay filled na ng Holy Spirit. Nakakapagod pa ulit-ulit. Filled ka na nga, you should be led. Kasi yung dalawa yan You are called to be the Son of God. Para malaman na anak siya ng Diyos. He is filled, puno siya, puspos siya ng banal na Espiritu, at nalilid siya ng Holy Spirit sa tama. Alright. Matthew 25:1. Then the kingdom of heaven will be like the 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. Okay. Laging the kingdom of God, the kingdom of God. May parable po kasi para maintindihan natin. Parable is used sa Ilonggo, anggid-anggid. Sa Tagalog, parabolo. Ha? Hinahambing. Talinhaga. Para kang tula. Ang meaning niya, mali yan. Interpretation niya ng parable sa Tagalog. Ang hiningi ko, ang meaning? Ang meaning is iba sa translation. Malaman talaga na inantok ka. Alright? Hinahambing. Kasi, katulad ng bata, kapag hindi, hinahalintulad. Kaya kailangan i-review ninyo yung Pilipino subject ninyo. Yung mga bata, hindi nila agad maintindihan. Yung ibig sabihin natin, kasi mature, right? So, anong gawin natin? Gawin nating, synthesized. Gawin nating lugaw. Yun, gagamit ngayon ng parable ang Diyos para maintindihan natin. Hinahalintulad niya ang kaharian niya. Heaven is ang kanyang pinagharian.
At ang sabi niya, kinatulad niya sa 10 virgins, lahat ng kanyang communication ay ginagamitan niya ng parable. Nandito ba kayo? Yes. So, kailangan makinig kayo. Kung sa exam, mali ang inyong interpretation, sinabi doon sa instruction na choose, multiple choice, ikaw naman ay enumeration. Eh di ang layo, zero ka. Kaya ganon. We need to be, ang galing mo nga, pero yung instruction di mo sinunod, wala din. Kaya kailangan careful tayo. Masyado na tayong hambog. Hindi na natin binabasa yung instruction. Malaman mong humble ka or hambog ka, dahil akala mo, alam mo lahat. Kailangan tayong laging magpakumbaba because the Holy Spirit cannot move kapag tayo ay proud. Ang bad spirit ang mag-move. Kaya ipapahamak ka kapag ang bad spirit ang nag-move. Now, sana ba tayo? Doon nasa talinhaga. Kingdom of God. So sabi ko nga doon sa radio, kapag hindi po natin pinalitan ang tingin natin sa money, mapapagod lang tayo. Likewise, pag ang tingin natin kay Jesus ay propeta lang, nililevel natin siya kay Buddha, nililevel natin siya kay Muhammad, nililevel natin siya sa mga propeta, tulad ng sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Obvious naman po, na propeta lang si Jesus sa inyo. So ano ang nangyari? Ano nangyari sa buhay natin? Titigas ng puso natin. Sapagkat hindi napapasukan ng Diyos na may kapangyarihang magbago ng puso. Kaya malaman mo ang religion, ang hinahabol pera. So ang tingin natin sa pera ay resources, samantalang galing ang pera sa God. That's why hindi maganda na naging priority mo pa ang pera kaysa sa Diyos. Kasi accountable nga tayo. Sabi ng Lord, kanino galing yan? Kanino galing ang galing mo? Tatanungin ka pag namatay ka eh. Dahil sumama ka sa pera, hinahabol mo yung pera, yun ang God mo. Where your treasure is, there your God is. Where is that? Matthew? Okay, let's go Matthew 6. Kung saan ang inyong Diyos? Saan ba talaga ang Diyos nyo? Doon lagi ang mas maraming activity mo. Okay, belong to the heaven, your activities mostly to be heavenly. Yes, pwedeng nandiyan ka sa trabaho mo. Kung talagang heavenly activity mo, mag-distinguish ka ng ibang tao na pagmamayari ka ng Diyos. They will bow down before you. Dahil ang Diyos nasa iyo. So, mag-give way yung inyong boss. May gawain kayo, mag-give way siya dahil under sila sa iyo. Although sila ang higher authority mo dito sa lupa, but God can switch na kapag sa heavenly ka, yung boss mo mag-ano sa iyo. May boss din ako noong araw. Sabi niya, do you have activities in your British? So I heard, do you have activities in your church? Yes. Okay, you can live. Bigyan ka ng pera. It's God. Pero pag ikaw ay nasakam ng iyong boss, ibig sabihin, you are still under the worldly boss. My boss is Jesus. Kaya nga nung na-interview ako nung sa Israel, sabi ko, why do you think, why are you coming here in Israel? You Filipinos, I know your money is so small compared to us. Sabi nung consult. I told him, this is the land of my Lord, the land of promise. So, hindi na siya nakasagot. Doon ko nakita na si Lord is in control of everyone. Yes. So, wala na maraming sat-sat, pinapasok ako sa Israel. Napaka-questionable. Kasi ako mag-isa. Asan ang mga kasama mo? From USA, North Carolina. Why in the world? You are on the team. And you came from the Philippines. Yun ang ang tanong. Well, I have the right to come here because it is the land of my Lord.
The land of promise. So hindi siya sumagot dahil alam niya rin na ang Israel is the land of my Lord. At kahit demonyo mag-down. Hindi. Protocol kasi pastora talagang trabaho eh. So, hindi, ayoko mamaya sabihin nyo naman ako, judgmental ako. Ano mangyayari kung ganyan lahat ng tao? Kristyano katulad mo. Wala ka ng karapatang bigyan ka ng iyo. Di ba sinabi ng Lord, you cannot manage what I have given you. So therefore, who will give you of your own? So lagi kang nangangamo na ang plano ng Diyos sa iyo ay maging amo ka. Kasi pag ganito, hindi lalago ang ministry. Lahat tayo may reason. Because money is, ang ginawa ng Diyos, pera, ito sa lupa. Naging karibal niya sa iyo. Eh, yung karibal niya ang papatay sa iyo. Gagamitin ni Satan ang karibal ng Diyos para hindi ka na sumunod sa Diyos. Until now, tingnan mo ba? Pray, Lord, matanggap sana ako sa pulis. Oh Lord, hallelujah. I-anoint mo ako. Oh Lord, oh Lord. Nung natanggap na, hindi na nagsimba. I tell you straight, do not lie. Your God is Mammon. Alam mo, God, kailangan kong maglagay ng margin. Do not play tricks with God. Matanggap nyo na yung gusto nyo eh. Pag nakuha na natin ang gusto natin, kaya natin ipalit ang Diyos. Intindihan ba natin? Alright, so thank God. This is not to condemn you guys. Para marinig nyo naman ang side ng Lord. Na hindi puro side nyo ang gusto nyong pakinggan. Okay? So sabi na dito sa Luke 10:18 to 20, pero 4:18 muna tayo. Dalawa na lang po. Look, ito yung mga tools na binibigay ko sa inyo. Ang salita ng Diyos ay tools to fight against the scheme of the devil. What is the scheme of the devil? To pluck you out from the Lord. O kaya nga mga simple natin na mga ginagawa, yan yung mga scheme ng demonyo. Eh, depende naman sa inyo. You make a choice. You open the door for the devil to pluck you out. O eh, kayo na may power, may sabi ng demonyo, siya na nag-open ng door. So, sino naman ako para hindi, it's my chance. Tayo ang gumagawa ng pagsasara ng door natin sa Satanas o pagbubukas. Nasa in-between tayo. But God ordained you to have power and authority. Ang ganda, may access ka sa langit. Huwag mong gamitin ang access mo sa langit to win money. Because money is para dito lang yan sa lupa. Eh di, congratulations kung marami kang pera. Ano ngayon? Saan mo gagamitin yung pera mo? Kasi kung pag ginamit mo pera mo for the Lord, then surely you got something from the Lord. Pero ginamit mo for flesh. So, what will you gain? Sickness. Stress. Ano pa? Depression, oppression, annulation, alta pressure. Okay? Submission. Okay, Luke 4:18, yan po ang binigay ng Diyos sa atin. Tingnan nyo, count your blessing. Ano bang binigay ng Diyos sa akin? Pangalan na kayang pangalagaan ako, pangalan na kayang i-protect ako sa demonyo. Pangalang i-protect ako sa sakit, sa pait, sa lahat ng bagay. That's why I love Jesus. But Luke 4:18. Luke 4:18. The Spirit of the Lord is upon me. Yes, the Holy Spirit in the book of Acts, tapos na tayo, kakatatapos na natin Happy Easter. Yung iba naman, Happy Easter! Pagkatapos ng Easter, bumalik uli sa itlog. Naging itlog uli. Yung pala lumabas lang ng ganito.
Balik na naman. Happy death na naman. Happy Easter. Yung Easter egg po ay nakabukas. Dapat yung lalabas. Lumabas ka na sa kapoporno mo. Lumabas ka na sa shell mo na nag-hold sa iyo not to fly. Kaya nga upgraded. The Spirit of the Lord. Anong pangako ng Lord doon sa communion natin? Sabi niya, this is one of the reminder, as often as you do this, sabi niya, you'll be reminded that I died for your sin. Hindi po si Bon Jovi ang namatay para sa atin, ha? Si Jesus ang namatay para mawala. Kaya nga may communion to remind us that once and for all, I have no business anymore with sin. That my flesh, na noong araw ko anong pinagagawa nito ay na-buried ko na. Yun ang ibig sabihin ng communion. Reminder sa'yo, hindi ka dapat nakikitaan ng mga kung anong ginagawa mo sa cellphone mo. Bumili ka pa ng mahal na cellphone, thank God, hallelujah. Binigyan ako ng cellphone para magporno. Hello? Alright, next. Because He has anointed me. Oh, what do you mean by anointed? Kaya isa-isahin natin. The Spirit of the Lord is upon me. Pag nag-declare ka, ibig sabihin, tinanggap mo si Jesus. Dahil nung sabi niya, John 3:16, pag tinanggap mo daw, bibigyan ka ng eternal life. Ang meaning po ng eternal life is the Holy Spirit Himself. Dahil wala siyang kamatayan. Now, you possess the Holy Spirit because of believing the Lord Jesus Christ. Is upon me. Now you declare that. Because He has anointed me. Who is this? The Holy Spirit is the one na nagpupuspos ng power. Siya kasi yung power eh. So, anointed me, empowered me. Other term of anointing is blessed me. Sa Old Testament, blessing po. Sa New Testament, anointing is the same. Other term, empowered. So, bago ka ma-empowered naman, kailangan nag-submit ka. Katulad ng iyong cellphone. Pag hindi mo sinaksak yan, walang power. Kaya ka nag-submit. Ibig sabihin, prior to that, nag-submit ka, nag-surrender ka, kaya na-empower ka ngayon. They empower me, anointed me. Huwag kang mag-declare na anointed ka, hindi ka naman nag-submit. May gagawin ka pa. Yes? To proclaim the good news. So, the purpose of empowerment, yung nabigyan ka ng energy tapos ginamit mo sa iba. Shame on you. Ang Diyos ang nagbigay sa'yo ng energy tapos magmamasturbate ka. Nakayuko yung iba. Totoo yun. Ito sinasabi ko, hindi to condemn you, but to paliwanagan ka. Baka sakali na ipagpalit mo yung iyong masturbation o yung mga ginagawa, mga sexual activity na nagsumisira sa utak mo. Kaya ang iba gumagamit ng druga. Drugs is a means, is a medium for you to be happy in your flesh. Drugs. Too much food, ganun din. Pleasure kasi yan. Alam niyo, ang baboy, ganyan, pag nabusog, mga ganun sa likod. Naantok na yan eh. O, diba? So, ganun po, hindi po tayo animal. The reason why God wants us to be human, or bumalik tayo sa katotohanan na tayo ay tao at hindi tayo animal. Nothing wrong with your puppy and doggy. The wrong is, there is that interrelational na kayo, pati ugali nyo naging papi. Tapos yung dog naging tao. Diba? Eh gusto natin, oh papi, you should be clean ha. O di siyempre, ang papi maging clean din. Oh, tao yan. Talaga ang hayop talagang they are in the dirt. They love to be in the mud. So, yun tayo, nagpaka-animal. Samantala, ang mga animal, nagpapakatao. Ano yan? Kaya ang gulo-gulo na ng mundo.
Asan ka ba, ate, kuya? Ha? So, yun, empowered you for a purpose. Our God is a God of purpose. What is the meaning of purpose? Original intent. Ano bang original intention niya sa lupa na to? Bakit siya gumawa ng planet? Pwede ba yung mga naga-pornography? Doon naman kayo sa ano yung mga pupunta sa moon? Yung mga ano natin? Yun, mas maganda yun, mas interesting kaysa pornography na wala kayong ginawa kundi magpa... Doon kayo, para ano, mabuksan ang mata nyo, wow! There must be someone who is higher than us na gumawa, na lumalabas sila sa space. Yung astronauts natin. Bigyan ko idea ha, para hindi na kayo malibing dyan sa inyong mga pinagagagawa. Punta na tayo outer space dahil ang Diyos natin, lumabas na siya yung Him. Happy Easter! Kaya sabi ko, what is the result of Easter? Asan na kayo? No more. Ritual pa rin tayo. Dumaan tayo, di pa pako-pako pa tayo noon sa cross ng ating mga sinful nature. Walang effect, okay. But we did not stop until the time that we really met the Lord Jesus Christ of the Bible, who has the power to change you. Time na? Okay. So ano ang sabi niya pa? The purpose is to Proclaim good news. Are you proclaiming the good news? How could you proclaim kung nagmamasturbate ka ng mamasturbate dyan araw-araw? Sisirain ng sarili mo ang sarili mo. Hindi ka magagamit ng Diyos pag ikaw ay dirtiest. Stop. That's why naging animal tayo. Tandaan niyo, ang animal hindi magagamit ng Diyos. Ginagamit natin ang animals. Kinakain natin, binabarbecue natin. Di ba? Sabi niya, huwag niyong lagyan ng unan. Love ko yung papi ko, but I hate my mother. I love. I'm so passionate. Lambing talaga ng pusa ko. I hate my brother. Congratulations. All right. Andito po si Pastora Marlene, rebuker po. He has sent me to proclaim liberty to the captives. Liberty to the captives. Yung mga captives ng druga. Jesus is here to set you free. Nasa inyo naman kahit na pinapakawalan na kayo ng Diyos, nasa hawla pa rin kayo, mahawa kayo sa druga. Ayaw nyo mawala ang druga dahil iniisip nyo, pag nawala ito, wala na akong kaligayahan. Kaya gusto ng Lord, jump, para makita mo na nandun ang kaligayahan mo sa labas ng droga. Okay. And recovery of sight to the blind. Recovery. I-recover ang ating blindness. O si yung ating kapatid na si Leia, na-recover na yung blindness mo, wag mong dagdagan. Kasi pag nagkasala na naman tayo, double blindness. Hirap pag hindi ka makakita. Ang panghi mo na. You're the most dirtiest person kasi helpless ka, lalo na may sakit ka. Yan ay cause ng kasalanan. Ngayong dineliver ka na ng Diyos, see to it, do not come back to sin. So that, hindi magiging triple ang iyong sitwasyon noon. Naranasan mong i-reject, ultimo anak mo, hindi ka na nire-respeto. Babalik ka pa ba doon? Sabihin mo sa katabi, double tanga ka na pag bumalik ka pa. Amen. And to set at liberty those who are oppressed. He set you freedom. It is for freedom that Christ has set you free. Freedom from what? Freedom from kasalanan. Simple lang gawin mo, sundin mo lang siya. I will follow you wherever you may go. I love you. Yan po ang kanta ng Catholic, ha? Maganda yan. I was a Catholic once upon a time. Universal, pero ngayon talagang naging personalized na ako sa Diyos. Dati universal kasi seeking ka pa Pag nasa Catholic ka, you are seeker. Kung sino ba talaga ang tunay na Diyos.
Ikaw ba, Santo Niño? Ikaw ba, Mary? Ikaw ba, Peter? Ikaw ba, ano? Sino ba talaga? Ikaw ba? Wala. Santo Papa, finally, hope is in Jesus. Ay. Walang problema pag seeker ka pa lang. Pero wag naman sana, may uban ka na, magsisik ka pa. Abay, maubos na yung buhay mo dito. Panay ka pa rin ng sick and sick and sick. You did not find. Buti pa yung umbrella, lost and found. And to proclaim the year of the Lord's favor. Yes, you have, katulad ko, I am proclaiming na the year of the Lord's favor. Year of the Lord's favor is you're proclaiming that after receiving the gospel, is your time to a new beginning. A beginning of a prosperous life. God will pluck you out from poverty, from scarcity, at saka from sickness. Yun ang mga iniwan ko sa shell ko. Kaya happy Esther talaga ako. Iniwan ko na yung mga hindi kaya-aya, yung mga mabaho sa buhay ko. Ew. Diba? Kasi nung araw, love na love natin yung tae. Tae is sin. Pero ngayon, we hate that. Because when we follow Jesus, we learn to hate the enemy. Amen. We learn to love God. Because God is the source of everything. I tell you straight, I don't love money. I love God. God is the source of money. Resources lang po ang pera. Allows, yes, God is money. Money, mammon. Marami po sa atin, ang Diyos natin ay mammon. Don't tell me. Kung nakikitaan kayo na ang Diyos talaga ang love ninyo, you put your money, your attention, your time, your everything, your breath to God. Because alam nyo na siya ang source. It's good to be true. It's bad to be in lie. Because lie will bring you out from the reality. Alam niyo ang reality, ang pera hindi po real. Bago na naman yan, ha? Ang pera ay sa mind lang. Lalo na ngayon, high-tech, no? Transfer mo money. Receive mo GCash. O ganyan-ganyan lang. Sa mind lang yan. Na-transfer na ba yung pera? Oo. Yung 10 million nandun na ba sa bangko? Opo. O, mag-withdraw ka. So, where is the money? It's in the mind. Pero ginaganon-ganon natin. Pero, currency pa rin siya. Aalis at aalis yan. Sa pamagitan ng cancer. Chemotherapy. Iba na ngayon. Kahit walang laman ang libreta mo, may cancer ka, million. Ang i-withdraw sa'yo na wala kang deposit. Deficit. Kaya, wawa ka. Salamat sa kay Jesus talaga. Ako, araw-gabi, God said, meditate my word day and night. My word is me. The word of God is God. If you think about God day and night, you have Him. The source of everything. Luke 10:18 to 20. Ito po yung ating last. Magpa-park tayo dito. Alam ko, nag-supersede tayo. Kasi alam nyo, pag salita ng Diyos talaga walang katapusan. Dito pinatunayan ng Diyos na talagang wala siyang katapusan. Sa pagkain, wala na po tayong problema. Kagabi lang kami kumain. Mamaya, kakain na naman kami doon sa Duliente, farm. Wow, dami mong farm, dami mong kusina, dami mong restaurant. Ganon naman po niyo sa pangalang Jesus. And I am the model of that. Matutunayan ko sa inyo. Alright. Luke 10:18 to 20. And Jesus said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions, and over all of the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Nevertheless, do not rejoice in this,
that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written. Yes. Ako, siyempre, nagre-rejoice tayo sa nakikita natin power and authority. Pero mahirap din pala, magkakaroon tayo ng spiritual pride. Lagi kong chine-check, is my name, nandun pa ba, Lord? Pag mamatay ako mamaya, pag nag-roll call, wala na yung pangalan ko dun sa libro. Mahirap na. I need to check my name na nakaukit talaga sa Book of Life. That is the truth. So, dali natin yan para tayo ay maniguro ng ating the surety bond of our salvation. Araw-araw nating i-check. Kaya we need the Holy Spirit, the GPS that will lead you, guide you into all the truth. And that truth will set you free. Set you free from what? From toil. Sa kahirapan, kahit mga estudyante, wala kayong bukang bibig kundi hirap talaga. Paano wala kayong super in your natural? Kapag may supernatural kayo, I tell you, pati teacher nyo mahirapan sa inyo. Baliktarin ang Lord. Diba? Kaya tayo, binabaliktad natin eh. Huwag nating baliktarin. Huwag tayo mag-serve sa pera. Let the pera serve us. Actually, money, in the kingdom of God, money is a slave. Why? The wealthiest. Kung gusto ninyo, ayaw nyo ng kayamanan, huwag kayong pumunta sa langit. Kasi sa langit, nandun ang lahat ng kayamanan. The real money, the real wealth is in heaven. Si Satanas, kahit piso wala siya. Kaya huwag kayong magpa-deceive dyan. Kahit piso wala siya. Meron lang siyang talent and ability to lure you. Ito ha. Ginagamit ngayon, budol-budol ka. Magagawan ka ng story, script na mayaman ako, kaya ikaw mag-invest ka sa akin kasi mayaman ako. Angkan ako ng mga Chinese na mayayaman. So ikaw ay sige, bigyan mo muna ako ng pera kasi may part ka sa aking mana. Those are the stories in the ancient serpent. Deception in this world. We're not condemning. Kung ikaw yon, hindi kita kinokondem. Sinasabihan lang kita, nadali ka mare. Medyo nasidlan ka, hindi ng banal na espiritu, kundi ng serpente. So we're here to combat. Magpupulis tayo ng mga deceiver. Tayo ay pulis. Dapat matatakot sa atin ang mga deceiver. Sapagkat we are full of power and authority in the name of Jesus. God bless you. And you are upgraded. Kapag binalik-balik niyo ito ng 3 times, I guarantee you, you will never be the same again. Mawawala yung mga antok ninyo dahil may ginawa kayo kagabi. Mahal, saan ka ba galing kagabi? Yan ang sabi ni Jesus. Beloved, I wish above all things, 3 John 2, that you will be prosperous in your spirit, soul, and body. Tatlo yan. Saan ka ba? Asan ba ang soul mo kagabi? Saan ba yan nag-ek? Why are you so lousy today? You're supposed to be joyful dahil ang Diyos ang kausap mo. Parang inaantok-antok ka na. Kasi sa cellphone mo, kasama mo dyan ang demon. Ang puso mo, kasama mo si Jesus. Ang problema, yung 5 senses natin doon sa cellphone, na kung saan nandun si Satan. Gamitin natin ang cellphone sa tama. Because you will be accounted for. Bawat ginagawa mo sa cellphone, recorded din yan. Alam nyo ba, sense around ang mahihigop ng langit ang lahat ng marites dito sa lupa. Kaya ini-invite ko ang mga marites. Let's do Jesus marites para meron tayong blessing. I love you. God bless you. Session
21. 21. See you in session 22.